Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga ka-review natin. Ito po ang ating mga pag-uusapan ngayong araw na ito at bibigyan po natin ng reaksyon ang mga balitang ito. Alright, kung bago ka pa lang mga kababayan at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga mga ka-review natin, simulan na po natin ang pagbibigay ng reaksyon sa mga balitang ito. Okay, unahin na po natin ito mga kababayan. Ito pong utang na naman po ng Pilipinas. Ito, may panibagong utang ang Pilipinas. Ito po ang balita mga kababayan mula po sa GMA News. Sabi po dito, World Bank aucts $700 million. Kakala ko 700 lang, million pala. $700 million loan for Philippines Community Resilience Project. Multilateral lender World Bank has approved a $700 million loan for the Philippine government initiative to make communities less vulnerable to natural disaster. Nako mga kababayan, ibig ba sabihin nito mapupunta ito na $700 million sa flood control project, di ba? Or mapupunta lang ito sa mga pamimigay ng ayuda ni Tambaluslos. In a statement, the World Bank said that approximately 18 million households in the Philippines are expected to become less vulnerable nabubulol tayo sa vulnerable to natural disaster in the coming years due to enhanced community-led planning and infrastructure investment. Nako baka mabudol lang kayo World Bank baka yung ipinasang proposal sa inyo ay patungkol po sa flood control project. Ay nako, wag na po tayong umasa dyan sa flood control project na yan. Ano kaya ang mga project nila sa community, no? Na hindi na magiging vulnerable sa natural disaster ang ating bansa. Sabi nga ng Pangulo, this is natural na ito. Di ba yung interview niya? Sabi niya, this is not an emergency. Parang sabi niya, natural na lang ito sa Pilipinas. Diba, sinasabi nga nila, 15 pong bagyo ang papasok, tatlo pa lang po ang pumasok, so meaning meron pa tayong 12 aantayin. Saang proyekto kaya itong, saan kayang proyekto dadalhin itong $700 million na ito? Kung ang sinasabi naman ng Pangulo ay tanggapin na lang natin kasi ganito na talaga ang panahon ngayon. Nako po, delikado to mga ka-review natin. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At ito, pasadahan din po natin ito naman po si Escudero mga kababayan. Mukha yatang may dito Palasyo sa Kongreso. Palasyo pala. Nagsalita po ang Palasyo tungkol sa Kongreso. Sabi po dito, wag abusuhin kapangyarihan para magsingit sa 2026 national budget. Nako, nagmamalinis naman itong Palasyo. Yung Malacanang mga kababayan nagmamalinis. Sabi po dito, hindi dapat abusuhin yung sinasabing power of the purse at maraming magkakaroon kung mayroon ng insertions at hindi mapapakinabangan ng tunay. Iyan lamang ang gusto ng Pangulo. Teka lang. Sino ba ang huling pumipirma at sino ang huling nagbubusisi sa ating national budget? Di ba ang huling pumipirma at bumubusisi at nagbebeto kung meron kailang bituhin mga kababayan ay ang presidente. So meaning mga kababayan, wala pong
kaalam-alam ang presidente na mayroon palang insertion? Imposible naman. Pipirma ang ating Pangulo nang hindi niya alam na mayroon palang insertion. Diba? Kaya ito naghuhugas kamay lang po dito ang Malacanang ha. Sa tingin ko mga karibyo natin, naghuhugas kamay lang ang Malacanang ha, para hindi sila masisi pagdating ng panahon na mayroon palang mga insertion na nangyayari. Pero ang tanong nga dito, sino po ang huli na pumipirma sa ating GAA? At sino ang huling bumubusisi, nagbebeto kung kinakailangan ng mga batas na ito? Diba? Diba ang presidente, mga kaubayan? Ibig sabihin ba, tinutolerate lang ni President Bongbong Marcos Jr. ang mga insertion? Ha? Sa ating mga budget na yan? Siya po kasi, mga kaubayan, ang pinuno, ang leader, ang ama ng ating bansa at siya po ang huling pumipirma at siya po ang dapat, ano man ang mangyari dyan, Pangulo po ang dapat mag-take ng accountability. Diba? Tulad ng ginawa ni former President Duterte, siya po ang nag-take ng responsibility, accountable. Siya po ang naging accountable doon po ha. Saan? Doon po sa ginawa ng kanyang mga kapulisan. Diba? Siya po ang nandoon ngayon sa dahig because of the war on illegal drugs. Ganon din po sana dito sa gaang ito, no? This is your administration. Whether you like it or not, ikaw pa rin ang masisisi President Bongbong Marcos Jr. sapagkat ikaw po ang huling pumipirma to revise the budget, di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? Ang masasabi ko lang po dito, naghuhugas kamay ang Malacanang mga kababayan. Alright? Ano pa? Ito pa ang ating pag-usapan. Nako, ito namang sa PhilHealth mga karibyo natin ha. Teka lang. Sabi kasi nila may pera daw ang PhilHealth. Pero teka lang. Ito, gusto po ni President Bongbong Marcos Jr. na zero billing na po ang mga ospital, di ba? Zero balance billing. Pero ito po ang balita mula po sa News 5. Utang ng PhilHealth sa private hospitals, malaki pa rin. Anong nangyayari? Malaki pala ang utang ng PhilHealth pero gusto nilang kunin yung tinatawag na excess fund ng PhilHealth. Pero hindi nakakapagbayad sa mga private hospitals. Mabilis na magbayad, bilyon-bilyong piso pa rin daw ang utang na hindi nababayaran ng PhilHealth sa ilang private hospitals. Ayon sa Private Hospitals Association of the Philippines, nasa higit 6 billion pa rin ang balanse sa kanila ng PhilHealth. Pero mas mabilis daw ngayon ang proseso sa pagbabayad ng PhilHealth sa kanilang mga utang. Dahil sa bagong pamumuno ng ahensya, maniwala tayo dyan mga kababayan. Nagre-reklamo sila tapos agad bawi, no? Agad bawi. Malaki ang utang. Kung mabilis magbayad yan, sabi dito kasi mabilis ang proseso ng pagbayad. Ibig sabihin, dapat fully paid na yan mga kababayan. Di ba? Niloloko rin tayo dito ng PhilHealth itong mga ospital nito niloloko rin tayo. Sabi nila malaki daw ang utang tapos katapos-tapusan bayad. Nako po. Mukhang gusto nyo lang pag-usapan kayo Gusto lang yatang pag-usapan itong mga private hospitals na ito mga karibin natin. Baka nakukulangan sa bayad. Mabilis nga pero maliit naman di ganun din mga kababayan. 6 billion ang utang ng PhilHealth sa mga private hospitals mga karibin natin. Ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At eto pa. Pasadahan din po natin itong eto mga kababayan. Sabi po dito sa balita, ito itong si Senator Lacson. Sabi po dito ni Lacson, 67 na kongresista
kontratista ng sariling project. Aba, grabe ito mga karibin natin, sariling project nila. Ayon kay Senator Ping Lacson, 67 na kongresista noong 2022, kontraktor ng sarili nilang proyekto lalo na sa flood control. Isang malinaw na conflict of interest at korupsyon. Oo nga mga kababayan Tama itong si Senator Lacson. Kaya dapat nga itong imbestigahan Imbestigahan po itong 67 na kongresista, ipatawag dapat ito ni Senator Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee, di ba? Para magkaalaman na talaga kung saan napupunta ang pera ng taong bayan. Ito si Senator Rodante Marcoleta. Mga kababayan, ito. Sabi naman po dito sa balita, Senator Marcoleta, iimbestigahan ang mga flood control projects. Okay. Iimbestigahan sa Blue Ribbon Committee ba ito? Sisimulan ng Blue Ribbon Committee or Blue Ribbon sa pangunguna ni Senator Marcoleta ang imbestigasyon sa flood control, corruption at water JVAs na umano'y hindi pabor sa taong bayan. Talagang hindi pabor mga kabayan. Sila lang po ang kumikita. Di ba? Ano pong inyong masasabi? Dapat bang imbestigahan na? Dapat bang simulan na ni Senator Rodante Marcoleta ang kanyang investigasyon? Dito po sa mga tonggrista. Kung ngayon makakabawi ka na ngayon, Senator Marcoleta. Kung noon pinatatahimik ka nila, dapat lang talaga mag-imbestiga ka, Senator Marcoleta, para makita namin, no? Kasi noon gigil na gigil po kami sa kanilang itong mga tonggrista na ito. Bakit? Pinatahimik nila. Pinatahimik nila si Senator na noon po ay dating congressman, di ba? Pinatahimik po nila ng congressman pa itong si Senator Rodante Marcoleta. Tinanggal po nila sa mga komite na kung saan miyembro po siya. Ngayon naman po ipakita mo ang inyo naman pong katalinuhan at ang inyong prinsipyo, paninindigan. Sampal nyo po dito sa pagmumukha ng mga tonggristang ito. Okay, nanggigigil tayo dito sa mga tonggristang ito sapagkat isipin mo, hindi pinagsilita si Senator Rodante Marcoleta nung nasa Kamara pa. Diba? Alam kong napanood nyo rin yung mga hearing-hearing na yon na kung saan limited lang yung pagsasalita ni Senator Rodante Marcoleta. Ngayon, ipatawag mo yan lahat sila. Diba? At sagutin nila ito ngayong flood control projects na ito. Nako, sana ay mangyari agad yan at aabangan po natin yan mga kababayan. Okay. At eto pa mga kribi natin, etong matindi. Ito sampal sa pagmumukha ng mga mga against or yung mga pro impeachment. Ito pong balita mula po sa One News, no? 1PH. One News, okay. Sabi po dito at saka Philippine Star, about 20 senators to abide by SC ruling on impeachment ayon po kay Estrada. Palakpakan po natin. So kung kung mayroon pang 20 senators ang gustong sundin ang ruling ng Supreme Court, ilan na lang yung natitira? 4 na lang. Yun pala yung naghain ng resolution against naman doon sa ruling ng Supreme Court. So ibig sabihin mga kabayan, si Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Risa Hontiveros at Tito Soto lang ang ayaw, no? Sumunod dito sa ruling ng Supreme Court sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Hayaan na natin sila, di ba? Sakto na yung 20 na senators, wag na natin dagdagan, panalo na no? Hayaan na natin silang umiyak diyan sa Senado, itong mga 4 na ito. Kung pwede lang, sabi nga dito sa comment, pwede bang i-contempt yan sila? Diba? I-contempt sila sa hindi pagsunod sa naging desisyon ng Korte Suprema. Nako. Sana, diba?
O ito mga kababayan, pakinggan po natin at bigyan po natin ng reaksyon. Nako, Senator Rodante Marcoleta iimbestigahan flood control project sa ng mga kongresista kabado na. Posible ang isyu ng umano'y anomalya sa mga flood control projects na ikinagalit ni Pangulong Bongbong Marcos ang unang iimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta. Yan ay ayon kay Senador Jinggoy Estrada. Sabi ni Estrada, maaari magsagawa ng motu proprio investigation si Marcoleta kahit wala pang ihaing resolusyon sa Senado hinggil dito. Kumpiyansa si Estrada na mahusay itong mapapangunahan ni Marcoleta. Nitong Martes, naghain na si Senator Erwin Tulfo ng resolusyon para siyasatin ng Senado ang umano'y katiwalian sa flood control projects. Partikular niyang ipinagsisiyasat kung saan nagamit ang bilyon-bilyong pisong budget noong 2024 at ngayong 2025 para sa flood control, samantalang maraming baradong kalsada at drainage na nagresulta yan ng malawakang pagbaha. Maliban sa flood control projects, kasama din ang kontrobersiya sa joint venture agreement sa pagitan ng mga water districts at mga water concessionaires. Ipinagtanggol naman ni Estrada si Marcoleta sa mga batikos bakit ito ang inilagay sa Blue Ribbon Committee. Ito ang unang pagkakataon na ang Blue Ribbon ay pamumunuan ng isang neophyte senator na nag-iimbestiga sa mga pang-aabuso at katiwalian sa gobyerno. Lamang kayo na po ang nasa chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ano na po ang inaasahan? At mayroon na po ba kayo nakatalaga kung sino-sino ang mga miyembro ng Blue Ribbon Committee? Yung Blue Ribbon Committee, Jen, Nelson, Opo. ay isang nakapormang committee na yan. May tao na talaga yan. Ang ganun ba? Ang pinaka-head niyan ay tinatawag na Director General. Oho. Kapatid ni Congressman Miro Kimbo. Palagay ko kuya niya yon. Oho. Naka-wheelchair yon pero very competent, ha? Okay. Matagal na Opo. siya roon at ang pagkakaalam ko, magre-retire siya itong December. Opo. So, meron na talagang ano yon. Meron talagang May composition tao po. yun. Opo. May tao yun. At sa aking palagay, sa tagal ng pagkakatatag ng Blue Ribbon Committee, ay talagang may kasanayan na. Yung competence nila, kung ang pag-uusapan ay pag-build up ng kaso. Opo. Yung mga tinatawag na stop work. Para sa ganun, ay hindi ka lang basta-basta nagtatanong. Pag nagtanong kami, basihan yan. Hindi yung kung ano-ano lang tinatanong eh. Parang kung sino-sino lang ng mga yung mga anong tawag din sa mga nasa television na ang tanging gawain lang ay magtatanong ng wala naman direksyon ng mga tanong eh, di ba? Oho. Doon hindi. Ganun Kasi talaga. ang Blue Ribbon, makikita mo, kinakailangan ma-establish mo yan. Tatlong bagay, may tinatawag na malfeasance, misfeasance, and non-feasance. Yung tatlo na yon. Opo. Kinakailangan, bago ka mag-imbestiga, ma-establish mo na alin man sa tatlong ito ay nandun. Opo. Either malfeasance, misfeasance, non-feasance. Ibig sabihin, puro katiwalian yan eh. Na nagaganap o naganap sa maraming ahensya ng ating pamahalaan. Oho. Kaya importanteng komite. At iyan lamang ang isang komite na nakita ko sa Senado na meron siyang sariling logo. At saka sariling rules ata yan, Sen, ano? Hindi, lahat naman ng komite May kanya-kanyang rules. Pero ito may sariling logo na siya. Opo. Pero siya talagang magtataka ka. Ibig sabihin parang independent siya eh. Kung yun ang tradisyon, igagalang natin ang tradisyon. Opo. Sa tingin ko, ay talagang binigyan siya ng ganung katangian sapagkat ang kanilang gawa hindi kakaiba. Okay. Di ba kakaiba? At doon nga, kahit walang resolution doon eh. I mean, motu proprio pa. Motu proprio. Opo. Pagka naisip ng chairman, sige, simulan ninyong mag-build up ng case dito sapagkat ito ay nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA kamakailan lang. Opo. Alam nga namang hindi tayo maging alerto sa mga bagay-bagay na Pangulo na mismo ang nakapansin. Opo. Napansin din naman ng mga iba. Kaya lang opisyal na binanggit ng Pangulo. Di ba? Tama po. At hindi lang binanggit. Tinakot pa sila, di ba? Yun na nga. Ano sabi? May mga pasaring pa ang Pangulo. Hindi pasaring, diniretso eh. Ano sabi niya, Nelson? Mahiya naman kayo. Mahiya. Kasi
Sino kinakausap niya, Jen? Yung mga mambabatas po na nasa... Sino yung mambatas? Di ba? Yung mga nasangkot sa... Akala ko yung mga Hindi, mambabatas. kaharap niya, di ba? Opo. Yung audience niya, mga mambabatas. Opo. At saka sinabi niya, kailangang masiyasat yan. Ay bakit nga naman hindi? Isip-isipin mo pagka ikaw ay binaha. Napakaraming mga propriedades mo, mga kasangkapan, lahat. Nasira, nawala. Pati trabaho mo, pati mobility mo, lahat. Mag-aalala ka. Pati pagpasok ng mga anak mo kung paano. Bukod pa dun sa talagang malalagay sa bingit ng alanganin o maaaring sa disgrasya pa ang buhay ng pamilya mo. Ito sa huli, Sen, ha? 30 mahigit na namatay, Sen. At mahigit Kaya nga, kulang-kulang at, 10 pang nawawala. hindi nag-i-improve, kundi lalong lumulubha yung Magiging worse. epekto. Palagay ko yung sinabi niyang mahiya naman kayo is an understatement. Oho. Ibig sabihin, dahil siguro nanggaling lang sa Pangulo, hindi lang siya makapagbigay ng mas matinding salita pa ron eh. Oo. Kasi siyempre baka sabihin ng iba, dapat hindi siya gumamit na ganun, hindi na presidential yun eh. Ganun ho ba? Di ba? Nako, oo. Kasi kung meron pang mas mabigat na salita doon, dapat yung sinabi mo, di ba? Yun na nga. Oo. Oo. Dapat yung, ang kakapal naman ng mga mukha nyo. Ganun siguro. Mas matindi yun eh. Oho. Kaya lang kasi, sinabi niya, may mga, pati kontraktor kanya Pati ay, kontratista, opo. Oo. pati mga kontratista ay usigin natin. Oho. O ilang kaya yung kontratista na nandun sa harap ng kapulungan na yun, Jen? Kasi Sa palagay mo lang. 67 daw eh. Sabi ni Senator Lacson, 67. Di ba yung inimbestigahan nyo sa ano, pati equipment nakalagay yung pangalan ng congressman? Ay, nagmamaang-maangan pa. Oo. Di ba? Oo, isa yun, isa yun. Oo. Di ba, malamang napakarami din mga kontratista Pero nandun yun, sa harap kahit na. na gano'n, sisiw lang yun eh. Ganun ho ba? Oo, marami. Kaya ngayon, kung talagang yan, ay bibigyan natin ng kaseryosohan na hakbang, ay kinakailangan nating pasimulan siguro sa mga dokumento, Jen. So yan mga kababayan, asahan na po natin na magkakaroon po ng investigasyon. Yan na nga po, nagsalita na si Senator Dante Marcoleta. Sisimulan mula sa mga dokumento. Muna sa mga dokumento at I think makakakita po tayo ng matinding sagutan dito po sa magiging hearing ng Blue Ribbon Committee patungkol po dito sa flood control projects nito. Ang tanong mga kababayan, sino-sino kaya sa mga pumalakpak doon sa SONA ang ipapatawag ni Senator Dante Marcoleta? Nako po, aabangan po natin yan mga karibin natin, alright? Ano man po ang inyong opinion, reaksyon mga kababayan, i-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.